6 na taon na? Sa wakas ay nagbalik na ako. Mami, sa pagbabalik po natin ngayon, nandito po ba tayo para hanapin si Daddy? Wala na ang daddy mo simula pa 6 na taon na ang nakakaraan. Ang pagbabalik natin sa pagkakataong ito ay para sa trabaho at para na rin pagbayarin ang lahat ng nanakit sa akin. Anmengmeng, ang batang ito ay wala na. Ipinapasabi sa iyo ni Kuya Jingxing, isa ka lang panandali ang pampalipas oras noong bulag pa siya. Ngayong nakakakita na siya, wala ka ng silbi sa kanya. Sumama ka na sa anak mo at tuluyan nang mawala. Hindi maaari. Hindi magagawa sa akin iyon ni Jingxing. Huwag mong sabihing umaasa ka pa ring maging asawa ni Kuya Jingxing. Sa baba ng katayuan mo, tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Ngayong araw, kailangang mawala ang babaeng ito. Naiintindihan mo ba? Opo. Anmengmeng, ang anak mo at ang mahal mo. Mapupunta na sa akin simula ngayon. Tatawagin mo na akong mama. Pamilyang Wen. Ako talaga siyang panganay na anak na babae ng pamilya Wen. Nagmamakaawa ako sa'yo. May dinadala pa akong isang bata. Pakiusap, iligtas niyo siya. Kahit ano pang alok sa'yo ni Lin Qianqian, babayaran kita ng 10 beses na higit pa. Sabayan mo ako sa pag-iri? Ayer pa. Huminga ka ng malalim. Jingxing, nakakakita ka na. Napakagandang balita nito. Ito ang ating anak. Ikaw ba? Si Mengmeng? Ako nga po. Ang pangalang Mengmeng ay ginamit ko lang para iwasan ng pamilya ko. Ang tunay kong pangalan ay Lin Qianqian. Ngayong nakakakita ka na, tiyak na hindi na sila hahadlang sa atin. Qian Qian? Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Aalagaan ko ng mabuti kayo ng ating anak. Wala na ang daddy mo 6 na taon na ang nakakalipas. Ang pagbabalik natin sa pagkakataong ito ay para sa trabaho. Isa kong munting henyong hacker at matagal ko nang nalaman ang impormasyon tungkol kay Daddy. Aalamin ko talaga kung ano ang dahilan kung bakit galit na galit si Mommy kay Daddy. Cheng Cheng, ang pagbabalik natin dito ay para tulungan si Lolo na asikasuhin ang kumpanya. Kasalukuyang sinusubaybayan ang lokasyon. Kaya kailangang magpakabait ka at sumunod, alam mo ba? Cheng Cheng. Jingxing, maaari ko bang itira dito sa pamilyang She araw-araw? Sa ngayon tuwing weekend lang may karapatang makita si Chen. Kulang na kulang ang oras nating tatlo bilang isang pamilya. Hindi pa tayo kasal, kaya hindi tamang tumira ka sa bahay ko. Ang babaeng ito ay napakalayo sa Mengmeng na naaalala ko. Siya ba talagang nagbago? O baka naman? Hay nako, hayaan na. Sa wakas ay magkakasama na tayo, mas mabuti pang kumain tayo ng steak. Papa, ayaw ko pong kumain ng baka. Lin Qianqian. May allergy si Chen sa baka. Hindi mo ba iyon alam? Bilang ina niya, may pakialam ka ba talaga sa kanya? Chen, pasensya na anak, kasalanan ito ni Mommy. Nakalimutan ko lang talaga po. Hindi ba sabi mo ay gusto mong magbanyo? Gusto mo bang samahan kita? Opo. Ang teknolohiya ko sa pag-trace ay ang pinakamagaling sa buong mundo. Ayon sa tracking ko, si Daddy ay naroon. Ikaw ba talaga si She Jingxing? Bata, ano ang nangyari? Inaapi mo ang mami ko, kaya papaparusahan kita sa ngalan ng buwan. Sino ba ang mami mo? Cheng Cheng, pinakaba mo si Mami. Huwag ka nang tatakbo kung saan-saan muli. Mami, sorry po, pero nahanap ko na ang daddy ko. Jingxing, oras na para uminom ng gamot. Mengmeng, huwag ka nang mag-abala. Ang mga mata ko mukhang hindi na ito gagaling. Jingxing, magtiwala ka sa akin. Tiyak na gagaling ang mga mata mo. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya agad pagka-uwi ko. Hindi mo siya, Daddy. Pakiusap, President She. Lumayo ka sa anak ko. Kilala mo ba ako? President She, dahil sa mga chismis mo kamakailan, palagi kang nasa balita, kaya imposibleng hindi ka makilala. Cheng Cheng, sa susunod huwag kang makikipag-usap sa mga hindi mo kilala, lalo na kay mababangang tito. Tayo na.
Siguradong may hindi lang pagkakaunawaan si Daddy at Mommy pagsasamahin ko silang muli. Tara na. Pamilyar ang boses niya, parang narinig ko na iyon saan man. Ano? Nawawala si Chenchen? Jingsing, ano na ang dapat nating gawin? Kumalma ka muna. Ano ba talaga ang nangyari? Sabi ni Chen Chen ay pupunta siya sa banyo, kaya sinamahan ko siya roon. Ang tagal niyang hindi lumabas. Tinawag ko siya pero hindi siya sumasagot. At paglingon ko, bigla na lang siyang nawala. Kapag may nangyaring masama kay Chenchen, lagot ka sa akin. Jingxing, sariling anak ko rin si Chen Chen. Hindi ko ito sinasadya. Gawin niyo ang lahat para mahanap si Chenchen. Opo, President Chie, aasikasuhin ko na po agad. Cheng, huwag ka nang tatakbo kung saan-saan mula ngayon. Mag-aalala si Mama, alam mo ba yon? Opo, Mama. Gusto ko po ng ice cream. Sige. Diyan ka lang maghintay. Bibili lang si Mama para sa'yo. Chenchen? Chenchen, nasaan ka ba nagpunta? Daddy, alam ko naman pong hahanapin niyo ako. Huwag na po kayong magalit kay Mommy. Ituturo ko sa inyo kung nasaan siya. Sige, hahanapin natin si Mami. Nakakapagtaka, ayaw na ayaw ni Chenchen kay Lin Qiangqian noon. Bakit parang pinagtatanggol niya ito ngayon? Tara na. Cheng. Uncle, wala rito ang mama ko. Bata, huwag kang mag-alala. Makikita mo rin siya mamaya. Anong ginagawa mo? Tumawag na ako ng pulis. Cheng. Ilang beses na itong sinabi ni Mama. Huwag kang tatakbo kung saan-saan. Bakit ka nagpalit ng damit? Alam mo ba, kung hindi agad dumating si Mama, hindi mo na sana ulit makikita si Mama. Cheng, hindi sadyang magalit sa iyo si Mama. Takot lang ako na mawala ka. Heto, ito ang paborito mo. Kuhanin mo na at kumain ka. Napakabait ng auntie na ito. Di hamak na mas mabuti siya kaysa sa masamang babae sa bahay. Tara na. Chenchen, tingnan mo, nandun ang mama mo. Chen Chen, pinakaba mo talaga si Mama. Kaya pala ayaw pansinin ni Mama si Pap ay dahil sa babaeng ito. Hahanapin ko si Mama. Hindi ko akalaing ang batang ito ay makakatakas mula sa kriminal na iyon. Napakawalang kwenta ng tamad na iyon, pati isang bata ay hindi magawang parusahan. Bakit naging napakamainitin ng ulo ni Chenchen pagkatapos niyang lumabas kanina? President Chie, ang meeting para sa proyektong Southern Suburb ay magsisimula na mamaya. Ano po ang utos niyo, sir? Sa loob ng mga panahong ito, alam ko ang lahat ng mga ginawa mo gamit ang aking pangalan. Kung hindi lang dahil kay Chenchen, matagal na sana kitang hindi pinag-ukulan ng pasensya. Aalagaan mo siyang mabuti. Naiintindihan mo? Jingsing, na-misinterpret niyo po ako. Sisiguraduhin ko pong aalagaan ko ang ating anak. Makakaasa po kayo. Papa, huwag kang aalis. Ang masamang babaeng ito ay hindi ko Mama. Maging mabait ka, Chenchen. Babalik agad si Papa pagkatapos ng trabaho. Dalhin si Chen Chen sa kwarto para mag-isip sa nagawa niya. Nagsasawa na akong makita siya. Nakatakda akong maging Mrs. Shi sa hinaharap. Kapag bumalik ang sir, alam mo na ang dapat mong gawin, di ba? Opo, Lin. Lagot, nakalak ang pinto. Paano na ako makikipag-ugnayan kay Mommy nito? May paraan na. Ngayon, pwede nang makatawag ang computer na ito? Mami, dapat mo po itong sagutin. Puro mamahaling gaw ng mga ito at walang bagay para sa susunod na trabaho. Mukhang kailangan ko pang bumili ng ilang simpleng damit. Cheng, ubos na ang ice cream mo. Oo, Cheng, masyado bang masakit ang sinabi ni Mommy kanina? opo. Pasensya ka na. Natakot lang talaga si Mommy. Mami, may masamang babaeng umaapi sa akin sa bahay ni Daddy. Iligtas mo po ako agad.
Ginamit niyo pa talaga ang bata? Kayong nasa tabi ko lang ang anak ko. Mag-ingat kayo dahil tatawag ako ng 911 para huliin kayo. Cheng, huwag ka nang malungkot. Isasama kita sa mall. Hintayin mo lang akong magpalit ng damit, tapos aalis na tayo, okay? Dahil kaya ito sa takot nung nawala siya? Bihira maging malungkot ng ganito si Cheng. Wow, ang batang ito. Kamukhang kamukha ko talaga. Anong nangyayari? May iba pa bang anak si Mommy? Eksaktong-eksakto sa hitsura ko nung bata pa ako ang batang ito. Siya nga talaga ang nanay ko. Kapatid ko kaya siya. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Gusto niyo po bang bumili ng pantaas o palda? Narito ako para inspeksyon ng mga partner para sa grupong Wen, kaya hindi bagay na magsuot ng masyadong kapansin-pansing damit. Meron ba kayong mas murang mga damit o yung mga naka-discount na angkop isuot sa trabaho? Teka. Ilayo mo ang marumi mong kamay. Lahat ng ito ay mga mamahalin at luxury item. Kapag nasira mo ang mga ito, kaya ba itong bayaran ng mga mahihirap na tulad nyo? Diyos ko, nasira niya ang damit na ito pagkahawak niya. Ito pa naman ang pinaka-espesyal na item sa aming shop, nagkakahalaga ito ng $100,000. Hindi po ako. Bata ka? Ang lakas pa ng loob mong magsinungaling. Kahit ibenta mo pa ang sarili mo, hindi mo mababayaran ang damit na ito. Bakit niyo sinasaktan ng bata? Ano naman, kung saktan ko siya, parurusahan ko siya kahit pawala lang ang buhay niya. Ang paldang ito ay nagkakahalaga ng $100,000. Kapag hindi kayo nagbayad ngayon, huwag niyo asahang makakaalis kayo rito. President Xie, sa totoo lang, ay hindi nyo na kailangang pumunta rito ng personal? Ang shop na ito ang may pinakamataas na reklamo, kaya gusto kong makita kung ano talaga ang nangyayari rito. Bago kami magbayad, kailangang tingnan muna ang CCTV. Bago ang lahat, humingi ka muna ng paumanhin sa anak ko. Gusto mong humingi ako ng tawad sa batang yan? Nananaginip ka ng gising. Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng gulo sa lugar ng grupong Xie? Tingnan natin kung sinong mga has na gumawa ng gulo sa teritoryo ng grupong Xie. Sino ka? Ako ang supervisor ng shop na ito, at ako ang nasusunod dito. Tagapamahala, kailangan niyo po akong ipagtanggol. Ang paslit na ito, sinira niya ang ating high-end na gintong kasuotan. Hindi kailanman nagsisinungaling ang anak ko. Tatawag ako ng pulis ngayon din, at kapag natingnan na natin ang CCTV, malalaman natin kung ang anak ko ba talaga ang nakasira niyan. Sandali, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Sasabihin ko sa iyo, kahit tumawag ka pa ng pulis, o kahit ang pinakamataas na pinuno pa ang dumating, walang silbi yan. Sa shop na ito, ako ang tagapamahala, ako ang masusunod, at kailangan mong bayaran ang halagang ito ngayon din. Kaya naman pala ang high-end shop sa ilalim ng grupong Xie ay isang mapagsamantalang tindahan. Ano naman kung mapagsamantala kami? Talagang bibiktimahin namin ang mga tulad ninyong mahihirap at walang kapangyarihan. Magbayad ka ngayon din. Anong gagawin mo? Mama, natatakot po ako. Hawak ko ang anak mo ngayon, kaya mabuti pang gamitin mo na ang card mo para magbayad. Hindi ba't pera lang naman ang gusto mo? Pakawalan mo ang anak ko, heto ang card ko, gamitin mo hanggat gusto mo. Na-activate ko na ang automatic alarm, paparating na ang pulis. Walang hiyang babae ka? Agawin niyo ang cellphone niya. Huwag niyo pong sakta ng mama ko. Ikaw na paslit ka, parurusahan kita. Hinto. Ayos, dumating na si Papa. Hindi dapat ako makilala ni Papa. Gusto ko pa rin makasama si Mama. Bakit ang batang ito ay kamukhang kamukha ni Chen? Bakit siya nandito? Ako ang manager ng shop na ito. Sino ka sa akala mo? Huwag kang manggulo rito. Ano bang problema mo? At sinaktan mo ako. Ang sinasaktan ko ay yung mga mapangmaliit na katulad mo. Ginalaw mo pa ang isang bata, napakasama ng ugali mo. Sinasabi ko sa iyo, lugar ko ito. Lugar mo? Kilala mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Kinuha ako ng grupong Xie. Ako ang masusunod dito. Ang taong kaharap mo ngayon ay ang presidente ng Xie Group na si President Xie. Ang lakas ng loob mong magmalaki sa harap ni President Xie, talagang wala kang kinatatakutan. Pati ang mga tindahan sa ilalim ng grupong Xie ay talamak sa pandaraya, kung ano ang puno, siya ring bunga. Pasensya na, aasikasuhin ko ito ng maigi. Simula sa araw na ito, tanggal ka na sa grupong Xie. Ito, tunay nga bang business card ito ng grupong Xie? President Xie? President X Xie? President Xie. Patawad po at hindi ko kayo nakilala. Parang awa nyo na, President Xie. Dalhin sila sa istasyon ng pulis?
at i-blacklist sa industriyang ito. Bata ka pa, wala kang modo. Kung hihirapan mo ang buhay ko, tatapusin kita. President Xie, Bilis, umalis na tayo. Maayos lang ako. Hindi ba natakot ang bata? Maraming salamat, President Xi. Kung hindi dahil sa'yo ay nasaktan na si anak. Ayos lang iyon. Ang mahalaga ay hindi nasaktan ng bata. May lounge ang mall, pakiusap bebe. Wen, pakidala muna doon si President Xie. Kukuha lang ako ng gamot. Nanay, hayaan mong gamutin ang sugat ni Uncle. Dapat mo siyang lagyan ng gamot. Ako. Bebe, Wen, maayos na ako. Sige na, umalis ka na. Tungkol sa nangyari ngayong araw, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Dapat ka lang talagang humingi ng paumanhin. Dahil sa loob ng tindahan mo, muntik nang mapahamak ang bata. B. Wen, kung sakaling kailanganin mo ng tulong sa hinaharap, magsabi ka lang sa akin. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Huwag na pong mag-abala si President Xi. Mas mabuting asikasuhin mo na lang ang asawa at anak mo. Wala akong asawa. Ganoon pala, pati ang ina ng bata ay hindi nagawang maging asawa ni President Xi. Mukhang gaya pa rin ng dati si President Xi na itinuturing lang na laruan ang mga babae. Meron ba kayong maling akala sa akin, bebe? Wen? Hayaan mong ako na ang gumawa nito. Tiisin mo lang, matatapos din ito agad. Jingxing, tiisin mo lang, matatapos din ito agad. Wen Ruan ba talaga ang pangalan mo? Kung hindi, ano sa tingin ni President Xi ang pangalan ko? Bebe Dash Wen? Nagkakilala na ba tayo 6 na taon na ang nakararaan? Masyado kayong nag-iisip, President Xi. Hindi tayo magkakilala. May pilat sa balikat si Mengmeng, pero wala ito kay Lin Qianqian, kaya pinagdududahan ko ang kanyang pagkakakilanlan. Ang babaeng nasa harap ko, napakapamilyar ng pakiramdam ko sa kanya, kung siya nga talaga si... Anong ginagawa mo? Sabi ko na nga ba, hindi ikaw siya. Bebe, Wen, wala akong balak na samantalahin ka. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Kung wala na po tayong pag-uusapan, aalis na po ako. Talaga bang hindi siya si Mengmeng? Bakit ang pamilyar niya sa pakiramdam ko? Wen Ruan, gumising ka sa katotohanan. Dati para mailigtas si Xie Jingxing, nagkaroon ako ng pilat sa balikat. Kahit na gumaling na ang pilat na iyon, ang sakit na idinulot niya sa akin ay hinding-hindi na mabubura kailanman. Mami, Halika na, Cheng Cheng, uuwi na tayo. opo. President Xie, ito po ang mga detalye tungkol sa South Suburbs. Nasaan na ang pinadalang tao ng grupong Wen? Nakausap ko na po sila kanina, papunta na raw sila, at malapit na sigurong makarating. Sige, ayusin mo na ang lahat. Sige po. Kayo po ba ang pinadalang representative ng grupong Wen? Opo. Ako ang design director ng grupong Wen. Ako ang design director ng grupong Wen. Hindi ko akalaing si Beb. Wen pala iyon. Hindi ko rin alam kung ano ang magiging reaksyon ni President Xie kapag nakita niya ito. Sumunod po kayo sa akin. Bakit nandito ka? At bakit naman hindi? Siguradong hindi inasahan ni President Xie na maliit lang pala ang mundo. O baka naman may ginawang masama si President Xie, kaya hindi niya ako maharap? Bakit parang pinalalabas na manloloko si President Xie? Hindi ba? Sa tingin ko ay may maling pagkakaintindi si Beb. Wen sa akin. Wala akong anumang maling pagkakaintindi kay President Xie. Hayaan niyo akong formal na magpakilala. Ako si Wen Ruan, ang design director ng grupong Wen, na inatasang magsiyasat sa proyekto ng ating pagtutulungan. Jingxing, narito ako para. Si An Mengmeng pala iyon, nandito pa rin siya. Bakit ka nandito? Hindi ba't napag-usapan nating uuwi ka na muna para alagaan ang bata? Mayroon na pala silang anak. Nagkaroon pala sila ng anak? Wala na ang batang iyan na si An Mengmeng,
at pinapasabi sa iyo ni Kuya Jingxing na noong bulag pa siya, ginamit ka lang niya bilang pampalubag loob. Jingxing. Jingsing, huwag kang mag-alala. Napakabait ng anak natin sa bahay. Nakita ko kasing nagmamadali ka para sa business mo, kaya natakot akong baka hindi ka makakain. Umuwi ka na. Habang nakatitig kayo sa anak ninyo, naisip niyo ba ang anak ko na nawala dahil sa inyo? Magkakilala ba kayo? Wala na pong kinalaman si President Xie doon. Mukhang may kailangan pang ayusin si President Xie sa pamilya niya. Kaya sa ibang araw na lang tayo mag-usap. An Mengmeng, talagang ang matindi ang swerte mo. 6 na taon nang wala si An Mengmeng. Ang nakatayo sa harap mo ngayon ay si Wen Ruan. Tandaan mo iyan. Lahat ng pinagdaanan ng pangalang An Mengmeng, unti-unti ko itong pagbabayarin sa iyo. Lin Qiangqian? Ang dati kitang matalik na kaibigan, di ba? Hindi niya pwedeng malaman ang tungkol kay Chen Chen dahil kung hindi, kami ni Jingxing ay tuluyan ng mawawalan ng pagkakataon. Tungkol sa nangyari 6 na taon na ang nakakalipas, humihingi ako ng tawad sa iyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mo namang sirain ang pamilya ko, pwede ba? Wala akong pakialam sa buhay mo. Lalong-lalo na sa lalaki mo. Subalit, kung magkakagusto ba sa akin ang lalaki mo, yan ang hindi natin masisiguro. Hoy, Ang pananalita ni Wen Ruan ay katulad ng babae, 6 na taon na ang nakaraan. Nagkamali ba talaga ako ng pagkakakilala? Iimbestigahan mo ang nangyari noong panahong hindi ako nakakakita, noong 6 na taon na ang nakalipas. Mama, pwede po ba na sa susunod? Huwag mo na akong iwan, please. Cheng Cheng, anong nangyari sa iyo? Wala ka naman pong lagnat, bakit kung ano-ano ang sinasabi mo? Mama, hindi po ako nagsasalita ng kung ano-ano. Sa mga nagdaang taon ay palagi kitang iniisip. Anong nangyayari sa batang ito? Natakot kaya siya doon sa mall kanina? Kailangan ko siyang dalhin sa doktor para makasiguro tayo. Nasaan si Chen Chen? Naglalaro po si Batang Amo sa loob ng kwarto. Base sa kalkulasyon ko, hindi naman ako masasaktan. Kasalanan ito ng kurtina nila. Masyadong manipis. Bilis, bumaba kayo at hanapin siya. Nandito po si Batang Amo. Dalhin siya sa ospital. Kumusta po? Be, Wen, maayos naman po ang bata base sa pagsusuri. Talaga po ba? Pero nitong nakaraang 2 araw, kakaiba siyang magsalita at hindi normal ang kinikilos niya. Ayos lang iyon. Wala kayong dapat ipag-alala. Sige, salamat po, kampante na ako. Dr. Wang, mauuna na po kami. Sige po. Doktor, naaksidente po ang anak ko sa binti. Sumunod po kayo sa akin. Masakit. Magpakalalaki ka. Tiisin mo muna. Tingnan natin kung tatalon ka pa ulit sa bintana sa susunod. Kasalanan naman ito ng masamang babaeng iyon. Ikinulong niya ako sa kwarto para hindi makalabas. Hindi katakatakang ayaw ni Mami na makilala mo kami. Tingnan mo kung anong ginawa mo. Chen Chen, anong sinasabi mo? Kailan pa sinabi ni Mommy na huwag mo akong kilalanin? Ayoko sa'yo. Isang karing malupit na hari. Tapos na itong balutin. Huwag po itong babasain ng tubig sa mga susunod na araw. Doktor? Pwede po bang ipasuri ang utak ng anak ko? Nitong mga nakaraang araw ay kung ano-ano na po ang sinasabi niya. Mukha namang napakatalino ng inyong anak. Maglaan po kayo ng oras na samahan ang bata. Huwag niyo pong hayaang madamay ang bata dahil lamang sa mga problema ninyong matatanda. Ako. Halika na. Cheng Cheng, anong gusto mong kainin? Ipagluluto ka ni nanay. Palagi po akong pinagbabawalan ni Papa na kumain. Sigurado po akong bibilhan ako ni Nanay. Nanay, gusto ko po noong bibilhin ko. Bigyan niyo po ako ng pera, ha? Sige, heto bilisan mo, hihintayin ka ni nanay dito. Hello? Papa, gusto ko pong bumili ng candy. Sige na. Hihintayin ka ni Daddy rito. Opo.
Alam ko. Sige, okay po. Ay! Ikaw? President Xie, matuto kang rumespeto? Bebe? Wen, bakit ba mainit ang dugo mo sa akin? Masyado ka namang nag-iisip, President Xie? Wala akong balak kalabanin ka, hindi ko lang talaga gusto ang asal mo. Cheng Cheng, Cheng Cheng. President Xie, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Lumayo ka sa anak ko. Kundi ay gagawan kita ng masama. Tara na. Sandali, anak ko yun ha. Ano ba talagang binabalak ng babaeng yun? Ipaimbestigan niyo siya. Papa, Wag na, itigil niyo na. nasaan si Mama? Hindi ba kinuha ka ng babaeng yon? Bakit ang bilis mong nakabalik? Umalis na si Mama. Bilisan mo at habulin mo siya. Chen, hindi mo siya mami. Nagkakamali ka lang. Kailangan pa nating mag-report sa eskwelahan ngayon. Kaya kailangan na nating umalis. Tara. Cheng Cheng, sa susunod ay huwag kang sasama sa masasamang lalaki, naintindihan mo ba? Opo, Mami. Naintindihan ko po. Talaga? Mabuti naman. Dadalhin ko na si Cheng Cheng para mag-enroll mamaya. Cheng Cheng, aprobado na ang aplikasyon sa paaralan ng Xinhua Road. Yehey! Ang galing talaga. Masaya ka ba, Cheng Cheng? Wow, Wow! Ang ganda naman ng painting na iyon. Gagawan kita ng gumagalaw na bersyon gamit ang program. Sige ba? Ang galing talaga ng Cheng Cheng namin. Parang bumalik na ang dating Cheng Cheng. Mukhang tama nga ang sinabi ni Dr. Wang na dumaan talaga sa proseso ang paglaki ng bata. Sa susunod na mangyari uli ito, hindi ko na kailangang mag-alala pa. Chen, mula ngayon ay isa ka nang mag-aaral sa elementarya. Makinig ka sa mga sinasabi ni guro sa paaralan at makisama ka ng mabuti sa mga kaklase mo. Susunduin ka ni daddy pagkatapos ng klase, naintindihan mo ba? opo, naintindihan ko po. Parang bumalik na ang dating Chen. Siguro ay naging masyado lang akong sensitibo noon. Masaya ka ba? Ruan, pagpunta mo sa grupong Xie, ay makakaharap mo na si Xie Jingxing. Nag-aalala ako. Naintindihan ko po. Trabaho ko po ito. Mag-iingat po ako roon. Halika. Cheng Cheng, papasok na sa trabaho si Mami. Maging mabait ka sa school at makinig ng mabuti. Susunduin ka ni Mami mamaya pag-uwi ha. Papasok si Mami sa kumpanya ni Daddy, hindi ko dapat istorbohin ang pagkikita nila. Mami, kailangan niyo pong alagaan ang sarili niyo. Huwag niyo pong kalimutang kumain kahit busy kayo sa trabaho. O sige, alam na ni Mami. Hindi talaga mapigilan ang pagtatagpo ng magkaaway. Dito rin ba nag-aaral ang anak niya? Mami, ano pong tinitingnan niyo? Wala naman. Sige na, Mami. Pumasok na po kayo sa trabaho. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Sige, bye-bye. Ang tungkol sa nangyari, 6 na taon na ang nakakalipas, hindi pa rin ba naitatama ang investigasyon? President Xie, matagal na pong nangyari iyon, kaya medyo mahirap na itong imbestigahan. Bilisan mo. Opo, President CMI, bagong designer na darating para sa kaniyang unang araw, gusto niyo po ba siyang makilala? Sige, i-arrange mo na. Sige po. Buen, Po? Bakit, President Che? Mukhang hindi mo ako malugod na tinatanggap ah. Hindi ba ikaw ang ipinadala ng grupong Wen bilang pinuno na magsisiyasat sa mga proyekto ng grupo? Ganoon na nga. Naniniwala ang grupong Wen na kung pasasailalim ang isa sa loob mismo ng grupo, ay
ay mas makakakuha ng mas tamang impormasyon. President Xie, takot ka ba na maging hindi patas ang trato ko sa inyo? Kayang harapin ng kumpanya ko ang anumang investigasyon. Be, Wen, ihahatid kita para makilala ang design department. Maraming salamat po, President Xie. Sa lahat, may ipakikilala ako sa inyong bagong kasamahan ngayon. Si Wen Ruan. Kumusta sa inyong lahat? Ako si Wen Ruan. Inaasahan ko po ang inyong gabay sa hinaharap. Halika na! Director Lin, bakit po kayo nandito? Nabalitaan ko na may bagong empleyado rito sa departamento. Nasaan siya? Heto, siya iyon. Tara na. Lin Qiangqian. Anong ginagawa mo rito? Ako ang direktor ng design department. Narito ang mga design plan ng departamento. Pagsama-samahin mo ang lahat ng ito. Kailangan ng ulat bukas ng umaga. Sinasadya mo ba ito? Ang dami ng kailangang i-summarize. Hindi ito matatapos agad. Kung sa tingin mo ay hindi mo kaya, maaari kang umalis na lang agad. Ako? Anong ako? Binibigyan ka ni Director Lin ng trabaho. Dapat ay magpasalamat ka na lang. Tama. Si Director Lin ang magiging asawa ni President Xie. At naglalakas loob ka pang sumagot kay Director Lin? Wala nang tatanggap sa iyo sa kumpanyang ito? Pumunta ako sa grupong Xie para tapusin ang mga pinagagawa ni grupong Wen. Hindi dapat ako magpadalos-dalos at itaya ang aking karera. Kailangang mas mapag-aralan ko pa ang mga impormasyon upang mas maunawaan ko ang lahat. Sige? Gagawin ko. Wen Ruan, lalaban ka sa akin? Wala ka pang binatabat. Hi. Mukhang magpupuyat na naman ako. Ang sakit sa tiyan na nakuha ko 6 na taon na ang nakakalipas. Sana ay hindi sumumpong sa oras na ito. Huwag kang matulog dito. Baka sipunin ka. Umuwi ka na agad. Wen Ruan? Kapit lang. Dadalhin kita sa ospital. Salamat po. Salamat sa pagdala sa akin sa ospital. Wala iyon. Maliit na bagay lang. Kumusta po, Bebe? When may nararamdaman ka bang masama? Ano ang pakiramdam mo? Mabuti na po ang pakiramdam ko. Higit 6 na taon na itong sakit ko sa tiyan. Sanay na ako rito. Siguro dahil po ito sa sobrang gutom ko ngayon. Pagkatapos nitong swero, oobserbahan muna kita at kung wala ng problema, maaari ka nang lumabas. Opo? Salamat po, Doktor. May sakit din siya sa tiyan. Masyadong marami silang pagkakatulad ni Mengmeng. Posible kaya na siya. Pakiusap, President Xie. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Sige. Maling akala iyan, Beb. Wen, ayaw ko lang na dahil sa trabaho ay magkasakit ka dahil sa sobrang pagod. Hindi kailangang mag-alala, President Xie. Kagustuhan kong mag-overtime. At kahit may mangyari man, walang kinalaman ng kumpanya rito. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ako. Anong nangyari? Jingxing, bakit hindi ka pa bumabalik? Masyado ng gabi. Nag-aalala ako sa iyo. Matulog na muna kayo ni Chen Chen. May inaasikaso pa ako rito. Yun muna sa ngayon. Ha? Magandang araw. Maaari po bang magtanong kung may nagtitinda ba ng lugaw dito sa ospital? Kumanan lang po kayo sa dulo ng pasilyong iyan. Sige po. Salamat. Ang sakit na ito sa sikmura ay nakuha ko pa noong inaalagaan ko siya 6 na taon na ang nakararaan. Pero anong nangyari? Ang kapalit lang ay kawalan ng puso at panlalamig. President Xie, kaya ko na ito.
Hi, anong klaseng boyfriend ka ba? Pinababayaan mong kumain ng lugaw mag-isa ang girlfriend mo. Tingnan mo iyong magkasintahan sa kabilang kwarto. Napakalambing nila. Tularan mo sila. Hindi sa ganoon. Huwag kang mahiya, maging mas aktibo ka. Baka sa ginagawa niyo magkakaroon na kayo ng anak. Naku, nagkakamali po kayo, ako at siya. Galingan mo, Pogi. Salamat po sa tulong, President Xi. Walang anuman. Jingxing, nagpapakulo ako ng paborito mong lugaw na may 8 sangkap. Halika. Upo ka muna. Kukuha lang ako ng lugaw. Sige. Mengmeng, susubuan na kita. Sige. Napakasarap nito. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Tawagan natin ang doktor. Wala naman. Naalala ko lang ang pamilyar na lasa. Ayos lang ako. Pakisabi kay President Xi na tulungan ako sa mga papeles sa paglabas ng ospital. Kailangan kong bumalik sa kumpanya. Pwede bang huwag mong baliwalain ang sarili mong kalusugan? Ganyan na ang kalagayan mo. Bakit babalik pa sa kumpanya? May mga kailangan pa akong tapusin? Dahil kapag hindi iyon natapos, ang ulat para bukas ng umaga. Kanselado na ang ulat bukas ng umaga. Magpahinga ka muna. Nag-aalala ba siya sa akin? Hindi pwede. Hindi ako dapat magpaloko sa pinapakita niya dahil sa sobrang sakit na idinulot niya 6 na taon na ang nakakaraan. Mukhang hindi lang nabigo si Wen Ruan sa trabaho, nagawa pa niyang mahuli sa oras. Siguradong matatanggal na siya sa kumpanya ngayon. Hoy, Wen Ruan, hindi mo natapos ang trabaho mo dahil sa iyo ay hindi matutuloy ang ulat at may gana ka pang mahuli. Maaari mo nang ligpitin ang gamit mo at umalis. Hindi kailangan ng kumpanya ang taong walang kwenta na gaya mo. Sino ang nagsabing naantala ang ulat? Wala bang nagpaalam sa'yo? Kanselado na ang pag-uulat. Bakit wala akong natanggap na abiso? Sino ba ang nagkansela nito? Ako. Ako ito. Jingxing, kinansela mo na pala. Bakit hindi ka man lang nagsabi? Tuloy, nagkaroon ako ng maling akala. Lin Qiangqian, ang tungkulin ng isang direktor ay ang pamunuan ng lahat para matapos ng maayos ang proyekto at hindi ang mang-api ng mga bago. Jingxing, sinabi ko naman sa iyong hindi ko sinasadya iyon. Huwag ka na sanang magalit sa akin. Alam na alam ko ang tumatakbo sa isip mo. Kapag nangyari pa ito ulit, maaari ka nang matanggal bilang direktor. Wen Ruan, dahil sa iyo ay pinagalitan ako ni Jingxing. Hindi kita hahayaang mamuhay ng matiwasay. Ano? Papunta na ako dyan. Huwag kang matakot, Kongkong. Nandito lang si Teacher Lee. Mababa naman ang nakuha ni Wencheng sa exam, pero sinasabi pa niyang sa kanya ang award na ito? Isang batang walang tatay. Ang lakas pa ng loob na sabihing iyo ang award na ito. Ako ang International Math Champion. Itong mga pangbatang tanong na ito, napakadali lang gawin ng mga ito para sa akin. Ako ang number 1, kaya dapat lang na sa akin ang award. Ang lakas mong magmayabang kahit wala kang tatay, isang batang hamak, hindi ka nababagay na agawin ang award ko. Cheng, halika rito, bangon ka na. Cheng, bilis, bumangon ka riyan. Ano bang nangyayari? Mommy, nagsisinungaling po sila. Teacher Lee, ano ba talagang nangyari rito? Tinulak ni Wencheng si Lin Xiaokong at tumanggi siyang humingi ng paumanhin. Cheng, totoo ba ito? Tinulak ko nga po si Lin Xiaokong, pero inagaw niya po kasi ang award ko at sinabihan pa niya akong batang walang tatay. Kaya ko lang siya tinulak. Wencheng, kay Lin Xiaokong naman talaga ang award na iyon. Pero gusto mo itong agawin pagkatapos ay tinulak mo pa ang kaklase mo, dapat kang humingi ng tawad. Mommy, ako po ang nakakuha ng rank 1, kaya sa akin dapat ang award na iyon. Cheng, naniniwala si Mami sa'yo. Teacher Lee, sabi ni Cheng ay siya ang nakakuha ng rank 1. Gusto ko sanang makita ang test paper niya. Kung siya nga ang rank 1, sa kanya dapat ang award. Pero kung hindi siya ang rank 1, agad kong paghihingiin ng tawad si Cheng sa kaniyang kaklase.
Mommy ni Wencheng, hindi basta-basta pwedeng ipakita ang test paper sa kahit sino. Hindi nyo ba pwedeng ipakita sa akin o baka naman natatakot kayong ipakita ito? Mommy ni Wencheng, may patakaran ng paaralan, hindi pwedeng ipakita ang test paper sa mga magulang. Tsaka isa pa, tignan mo naman kung sino ka para mag-utos. Teacher Lee, bakit hindi nyo sabihin sa akin kung sino nga ba ako sa tingin nyo? Isang biyuda lang naman na may kasamang anak, kaya huwag ka nang gumawa ng gulo, humingi na kayo ng tawad, para matapos na itong usapang ito. Teacher Lee, linawin muna natin, si Lin Xiaokong ang unang nang insulto kay Cheng Cheng. Siya ang unang dapat humingi ng paumanhin. Sino ang nagpapasorry sa kongkong namin? Sino ba ang nagpapatama at nagpapasorry sa aming kongkong? Ay, nandito na po pala kayo, President Liu. Teacher Lee, galing lang ako sa isang meeting, pero agad akong pumunta rito nung tumawag ka. Nabalitaan kong may nagpapasorry daw sa kongkong namin. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Kasi itong si Kongkong, nakakuha siya ng parangal. Pero pilit na sinasabi ni Wencheng na kanya raw iyon. At tinulak pa niya si Kongkong, gusto kong mag-sorry si Wencheng, pero ayaw ni Wencheng. At heto pa, ang sabi ng nanay ni Wencheng, ang Kongkong pa raw natin ang dapat humingi ng tawad. Ikaw ba si Wen Ruan? Ako nga, at sino ka naman? Ako ang vice-presidente ng Xie Group at malapit na kaibigan ni Qiang Xian. Matagal ko nang nababalitaan na masama ang reputasyon mo. At ngayong nakita, talaga namang wala kang hiya. Ayusin mo ang pananalita mo. Bakit? Totoo naman at ayaw mo lang aminin. Matagal nang engaged si Qiang Qian kay President Xie, pero pilit mo pa ring hinahabol ang lalaki. Malinis ang ugnayan namin ni President Xie, kaya huwag kang gumagawa ng kwento rito. Malinis? Saan galing ang batang ito? Personal na bagay ko na iyon. Kaya hindi mo na kailangang makialam pa. Ano? Pati ba naman kung sinong lalaki ang ama ng batang iyan ay hindi mo na alam? Ganoon ba? Ang anak ko, makakasama ng mga taong katulad ninyo sa iisang klase, napakalas-malas naman. Masamang babae. May disenteng ama ako? At huwag mong aapihin ang mami ko. Bata ka, tumahimik ka na lang. President Xie Mai ng api po sa bata sa eskwelahan at may nag-upload ng video sa internet, tignan niyo po. Bata ka, tumahimik ka. Bilis, tumayo ka na. Ang anak ni Xie Jingxing nagawang apihin sa harap ng maraming tao sa school. Gusto kong makita kung paano tinuturuan ang mga estudyante ng mga guro sa ilalim ng ating CA Group. Cheng Cheng, maayos ka lang ba? Masakit ba? Mami, maayos lang po si Cheng Cheng. Bakit niya sinaktan ng bata? Anong problema? Napakawalang galang ng batang ito, kaya tinutulungan kitang disiplinahin siya. Dapat pa nga ay magpasalamat ka sa akin. Sobra na kayo. Ano ngayon? Magagawa ko ang gusto ko. Sige, saktan mo ako kung kaya mo. Wen Ruan, nagawa mo akong saktan? Hindi ba't ikaw ang may sabing gawin ko iyon? Pinagbigyan lang kita. At ngayon, dapat nang humingi ng paumanhin si Lin Xiaokong kay Cheng Cheng. Palalabasin mo kaming mali at pahihingiin ng sorry si Kongkong? Sa tingin niyo ba ay ka-level namin kayo? Tama. Ang asawa kong si President Liu ay Vice President sa Xie Group at nag-donate siya ng $500,000 sa school. Tapos tignan mo iyang sarili mo na parang probinsyana. Gusto mo pang humingi ng paumanhin si Kongkong. Dahil lang ba nag-donate siya ng $500,000? Ay ibinigay na ang award kay Lin Xiaokong? Oo, sige, mag-donate ka rin kung kaya mo. Sigurado namang wala kang pera para gawin iyon. Sa itsura mo, hindi aabot sa $100 ang halaga ng suot mo. Teacher Lee, ito ang pinakamagandang school sa Yun City. Hindi ko alam kung paano nakapasok ang mga ganitong klase ng tao rito. Oo nga, dapat ayusin ng school ang mga patakaran nila. Ang mga dukhang gaya nila, hindi nararapat na pumasok sa paaralan natin. Teacher Lee, bilang isang guro, bakit ang baba ng tingin niyo sa amin? Teacher Lee, huwag na nating sayangin ang oras sa mga ganitong tao. Natakot ang Kongkong namin dahil dito, kaya dapat lang na humingi ng paumanhin si Wencheng. Narinig mo ba? Humingi ka na ng sorry. Narinig mo ba? Humingi ka na ng tawad agad. Walang kasalanan si Cheng Cheng, kaya hindi siya hihingi ng tawad. Kung ganoon, palaalisin na lang si Wencheng sa eskwelahan. Kung ganoon ang gusto niyo, aalis kami. Sobrang lupit ninyo. Halika na, Cheng Cheng. Mami, wala po akong mali. Hindi po ako pwedeng huminto sa pag-aaral. Cheng Cheng, sorry, hindi ka nagawang protektahan ni Mami. Tama ka, wala kang kasalanan, at hindi ikaw ang dapat na umalis dito. Talagang madamdamin ang mag-inang ito, pero wala naman kayong magagawa. Hindi kami aalis at hindi rin kami hihingi ng tawad. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang kaya kong gawin. Wen Ruan, marami na akong nakitang katulad mo, na puro pananakot lang ang alam. Tama, masyado ka namang mayabang. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Principal Wang, bakit po kayo napunta rito?
Nandito ako para tignan kung ano ang nangyayari. Sadyang gumagawa lang po siya ng gulo. Ako pa ang gumagawa ng gulo? Teacher Lee, magaling ka talaga baliktarin ang katotohanan. Principal, ang anak ko ang nakakuha ng unang pwesto, pero ibinigay ni Teacher Lee ang award kay Lin Xiaokong. Hindi rin niya ako hinayaang makita ang test paper, at sinabing patakaran daw iyon ng paaralan. Principal Wang, si President Liu ay Vice President ng SIA Group at nagbigay rin siya sa atin ng 500,000 dolyar para sa pagpapaunlad ng paaralan. Hindi natin siya pwedeng kalabanin. Ginang, kung kanino ibibigay ang award, ay desisyon na iyon ng guro. Pinapayuhan kita na huwag ka nang gumawa ng gulo rito. Ako pa ang nanggugulo. Principal, akala ko pa naman ay nandito ka para itama ang mali, pero hindi ko akalaing katulad ka rin pala nila. May malaking ambag si VP Liu sa paaralan, maging sa ating lipunan. Habang ikaw ay isa lamang ordinaryong magulang ng estudyante, anong karapatan mong makipagkompetensya sa anak ni VP Liu para sa award? Principal Wang, simple lang naman ang hiling ko. Gusto kong humingi ng paumanhin si Wencheng sa harap ng lahat ng estudyante para sa aking anak. Opo, kung iyan ang hiling ni VP Liu, ay gagawin po namin. Ginang, kung ang anak mo ay hindi hihingi ng paumanhin kay Kongkong ngayon, mapipilitan kaming paalisin siya sa paaralang ito. Ang isang batang walang respeto at hindi maayos mag-aral ay hindi nararapat manatili sa aming paaralan. Kung ganoon, tatawag na lang ako sa mga taga-kagawaran ng edukasyon para malutas ang usaping ito. Kahit sino pang makapangyarihan ang dumating dito, ay wala ring silbi. Sino ang nagsabi niyan? Sino ang nagsabi? Board of Director ka pala ng paaralan. President Xie, huwag niyo na po pansinin si Wenruan. Sa tingin ko, sinusubukan ka lang niyang akitin, napakawalang hiya niya. Ganun ba? President Xie, nakipagkasundo na kayo ng kasal kay Qiang Qian, pero idinidikit pa rin niya ang sarili sa inyo. Halatang pera niyo lang ang habol niya. Huwag na huwag po kayong magpapaloko sa kanya. Hindi ako naloko ni Wenruan, muntik na nga akong maloko mo. President Xie, kayo po. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Huwag kang matakot, ano ba talaga ang nangyari? Si Lin Xiaokong ang unang kumuha ng sertipiko ko, tinawag pa niya akong batang walang ama. Huwag kang magsinungaling. Ang anak naming si Kongkong ang nakakuha ng unang pwesto. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Lin Xiaokong, magsabi ka ng totoo. Hindi ba ikaw ang nakakuha ng unang pwesto? Kapag naglakas loob kang magsinungaling, sisiguraduhin kong mawawalan ng trabaho ang nanay mo. Ako, hindi ako ang nakakuha ng unang pwesto. Ako ang huli sa klase. Humingi ka ng tawad kay Cheng Cheng. Mukhang nag-aalala talaga si Wenruan kay Chen Chen. Todo kung protektahan si Chen Chen. President Xie, tingnan niyo po, ayos na ang lahat. Sa tingin ko po ay hindi na kailangan pang humingi ng tawad. Humingi ka ng tawad? Sige na. Pasensya na. Patawad po. Papatawarin kita sa pagkakataong ito, pero sa susunod, kailangan mong makuha ang parangal sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap. Naintindihan ko po. President Xie, heto at humingi na ng tawad ang aming si Kongkong. Mauna na po kaming iuwi si Kongkong dahil alam kong busy kayo. Nagbigay kayo ng 500,000 dolyar sa paaralan para lang makakuha ng parangal at pagkatapos ay naghari-harian kayo rito sa loob? Tapos aayusin nyo lang sa isang sorry? Wenruan, humingi na kami ng paumanhin. Huwag ka namang sumobra. Ikaw ang sumusobra. Lugar ito para mag-aral, hindi para gamitin ang pera mo sa kung anong gusto mo. Liu Meifang, simula sa araw na ito, hindi ka na vice-presidente ng grupong Xie. President Xie, kaibigan ako ni Qian Qian. Hindi niyo po pwedeng gawin ito sa akin. Ginamit mo ang pangalan ng grupong Xie para magmayabang? Sinisira mo ang reputasyon ng grupong Xie. At sa tingin mo ba ay papatawarin kita? Alice? Teacher Lee? Saan ka pupunta? Naalala ko lang na may kailangan pa pala akong gawing lesson plan. Masyado kang mapanghusga sa ibang tao. Iniinsulto mo ang propesyon ng mga guro. Alam ko pong nagkamali ako, hindi ko na po uulitin kailanman. Mula ngayon, hindi ka naguro sa paaralang ito? At mabablacklist ka na sa buong industriya. Diyos ko, tapos na ang lahat para sa akin. Jie, nagsusumamo ako sa'yo, alam ko nang nagkamali ako. Hindi ako si Geenge, siye. Genge, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Patawarin mo po sana ako. Genge, Teacher Lee, ginusto mo ang lahat ng ito. Principal, maawa po kayo, tulungan niyo po ako. Kayo po ang nagturo sa akin na gawin ito. Principal. Huwag. Hindi mo pwedeng sabihin ang mga kasinungalingang iyan dito. Ako? Kailan kita tinuruan na gawin ang bagay na iyan? President Xie, huwag kang makikinig sa mga pinagsasabi niya. Walang katotohanan ang mga iyan. Principal Wang, ipinagkatiwala sa iyo ng mga school board ang paaralan dahil sa iyong kakayahan. Ngunit mukhang nagkamali ako ng pagkilala sa iyo. Tatanggalin ka ng paaralan sa trabaho at hindi na kailanman muling makikipagtulungan ang pamilya Xie sa inyong Wang Group. Daddy, sa mahalagang sandaling ito,
May silbi ka rin naman pala. Mami, dapat mo ring pasalamatan si Daddy. Daddy? Mami, magiging perpekto na ang lahat. Huwag kang basta-basta tumatawag. Bakit ka narito sa eskwelahan? Nandito rin ba ang anak mo? Salamat sa tulong mo ngayong araw. Kung hindi dahil sa iyo, baka mas naging kawawa si Chen Chen. May sira ba ang ulo ni Xie Jingxing? Tinutulungan ko lang ang sarili kong anak at nagpapasalamat pa siya sa akin? Inaakala talaga niyang siya ang ama ni Cheng Cheng. Daddy? Mami? Mag-usap muna kayo. Mag-usap lang po muna kayo. Pupunta lang po ako sa banyo. Sige, mag-ingat ka. Wen, kailangan kong bumalik sa opisina? Gusto mo bang sumabay? May gagawin pa akong iba, hindi na ako mag-aabala kay President Xi. Hindi ba't pumunta ka sa banyo? Bakit ang bilis mong nakapagpalit ng damit? Daddy, anong sinasabi niyo po? Anong banyo? Kakalabas ko lang po kaya ng silid-aralan. Chen Chen, salamat kay Tita Wen. Pwede ba natin siyang ilibre ng pagkain sa susunod? Ilibre si Mami? Tamang-tama. Chen Chen, kahit na naging mabuti sa iyo si Tita Wen, hindi mo siya totoong mami. Papa, siya po talaga ang mami ko. Siya talaga ang aking mami. Chen Chen, ayos ka lang ba? Bakit ka nasaktan ng ganyan? Ling Qian, di ba't sinabihan na kita dati na alagaan mong mabuti si Chen Chen? Hindi mo man lang alam na ganito na pala ang dinaranas ni Chen Chen. Sabi sa akin ng guro, hindi na ito ang unang beses na may umaapi sa kanya. Anong klase kang ina? Jingsheng, makinig ka po muna, aalagaan ko na nang mas mabuti si Chen Chen sa susunod. Puro ka lang naman pangako. Wala ka namang pakialam sa akin. Tara na, uuwi na tayo kasama si Papa. Mag-isip ka ng mabuti sa nagawa mo. At kapag nangyari pa ito ulit, kakansilahin ko na ang 2 araw mong pagbisita kada linggo. Jingsheng, huwag naman po. Teacher Lee, nag-resign ka ba? Sinyante ako ni President Xi at binablacklist pa niya ako sa buong industriya. Paano nangyari iyon? Kasi ibinigay ko ang certificate sa anak ni VP Liu at hindi ito tinantanan ni Wen Ruan at kinonsinti pa siya ni President Xi. Si Wen Ruan na naman. Paulit-ulit niyang nilalandi si Jingsheng. Pagbabayarin kita, hinding-hindi ko hahayaan ito. Mami, may nakita po ako na batang kamukhang kamukha ko. Paano magkakaroon sa mundo ng bata na kamukhang kamukha mo? Siguradong natakot lang si Cheng Cheng kanina, kaya namalikmata lang siya. Cheng Cheng, alam ni Mama na natakot ka kanina, pero ayos lang iyon, nandito lang si Mama. Mami, hindi po ako natakot. Talaga pong may nakita ako na batang kamukhang kamukha ko. Cheng Cheng, tingnan mo, wala namang tao rito, nagkakamali ka lang siguro ng nakita. Papa, may nakita po akong batang kamukhang kamukha ko. Kamukhang kamukha mo? Chen Chen, sa mundong ito, walang mga taong magkapareho. Tara na, dadalhin ka ni Papa para kumain at may klase pa mamaya. Salamin ba ito? Pero magkaiba ang damit natin? Ikaw ba si Cheng Cheng o si Chen Chen? O si Chen Chen? Sa wakas ay Haha, nagkita na aking mabuting kapatid. Sino ang masamang babaeng iyon na pumunta sa inyo noong huli? Sabi ni Papa, si Lin Qian ang nanay ko. Pero hindi siya mabait sa akin at hindi siya ang tunay kong nanay. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang makaganti. Naglakas loob siyang apihin ang kapatid ko. Akala ba niya ay mahina ang isang henyong tulad ko? Ang masamang babaeng iyon, siguradong nagpapanggap lang siya bilang nanay natin. Kailangan nating tulungang maayos ang hindi pagkakaunawaan ni na Papa at Mama para magkabalikan na sila. May plano ako? Sabi ni Jingsheng ay wala akong pakialam sa mga bago, kaya bibigyan kita ng pagkakataon. May industry banquet 3 araw mula ngayon. Ito ang mga impormasyon. Siguraduhin mong hindi mapapahiya ang grupong Xie dahil sa iyo. Hindi ba dapat ay ikaw ang mapahiya sa grupong Xie? Alam mo naman kung gaano peke ang pinag-aralan mo. Pinapayuhan kita na sarili mo na lang ang alalahanin mo. Ikaw, Director Lin, magsisimula na akong magtrabaho. inaabangan ng lahat ang banquet na ito. Wen Ruan. Dahil peke ang hawak mong dokumento, paano ka gagawa ng proposal? Nakapagtataka, bakit wala si Papa? Kumusta po, President Xi? May oras ka ba, bebe?
Wen, gusto sana kitang ayain sa isang hapunan. Salamat sa tulong mo noong nakaraan. Pasensya na po talaga, President Shea. Wala talaga akong bakanteng oras. Daddy? Mommy, hindi po maganda ang pakiramdam ko. Daddy? Mommy? Hindi po ako masarap ang pakiramdam. Ha? Bakit, anak? Masakit po ang tiyan ko. Halika, pumunta na tayo sa ospital. Ayaw ko pong pumunta sa ospital. Gusto ko na pong umuwi. Sige, uuwi tayo. Gusto ko pong samahan niyo ako pareho, kundi ay iiyak po ako. Importante ang kalusugan ng bata. Paano kung sumama muna kayo sa bahay ko? Malapit lang ang bahay ko rito. Sige na. Huwag ka nang umiyak. Susundin namin ang gusto mo. Tara na. Huwag kang mag-alala, paparating na ang doktor. Malapit ang pamilyang siya sa opisina, mabuting desisyon nga na pumunta rito. Maasikaso talaga si Xie Jingxing. Mommy? Nandito lang ako, anak. Masama ba ang pakiramdam mo? Mommy, Daddy, magkaayos na po sana kayo? Mommy, Daddy, sana po magkabati na kayo? Ako. Sige, magpagaling ka muna ng mabuti. Makinig ka sa sasabihin ng doktor. President Xie, President Xi, wala namang seryosong problema sa bata. Siguradong magiging maayos din siya pagkatapos magpahinga. Cheng, gusto mo bang uminom ng tubig? Ako na ang kukuha. Mommy, hindi ko po gustong uminom. Magpahinga na po muna kayo. Sige. Matulog ka na muna. Daddy, nakatulog na si Mommy sa sobrang pagod. Bakit hindi niyo pa po siya buhatin papunta sa kwarto? Maayos ang lahat. Binuhat ni Daddy si Mommy. Ang babaeng ito na si Wen Ruan masyadong nag-aalala para kay Chen. Palagi siyang nariyan tuwing may nangyayari kay Chen. Mukhang hindi siya komportableng matulog nang may suot na ganitong damit. Huwag kang magkakamali. Nakita ko lang na hindi ka komportable sa suot mong jacket at gusto lang kitang tulungang hubarin iyon. President Xie, kaya ko na po ito. President Xie, hindi po tama ito. Wala kaming planong magpakasal ni Lin Qianqian. Bakit ba bumibilis ang tibok ng puso ko? May nararamdaman na ba ako para kay Xie Jingxing? Hindi maaari, hindi ito pwede. President Xie, pupuntahan ko lang ang bata? Cheng. Mommy, bakit po namumula ang mga pisngi niyo? Ano? Wala lang ito. Cheng, sapat na ba ang pahinga mo? Kung maayos na ang pakiramdam mo, umuwi na tayo. Mommy, hintayin niyo po ako sa pinto. Pupunta lang ako sa banyo. Sige. Makinig sa sasabihin ko, bilisan nyo at puntahan ang nanay nyo sa may pinto. Pagkatapos nito, mananatili ako sa pamilyang Xie para parusahan ang masamang babae. Mama, gusto ko na pong umuwi. Cheng, hindi ba nandun ka lang sa loob ng banyo? Cheng, hindi ba't nasa banyo ka kanina? Lumabas na ako kanina lang. Ah, ganoon ba? Mama, uwi na tayo. Sige, tara na. Chen, sabi ni daddy mo may sakit ka. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Huwag ka nang magpanggap. Noong huli, iniwan mo si Chen. Hindi. Alam ko na ang ginawa mong pagkawala sa akin. Chen, bakit mo naman pinagbibintangan ng mama mo? Huwag kang magsasabi ng ganyan sa harap ng daddy mo, kundi hindi na kita mamahalin. Sino namang nangangailangan ng pagmamahal mo? Hindi naman ako nawawalan ng ina. Ano bang nakain ng batang ito ngayon? Mami, gusto kong kumain ng prutas. Ano pang hinihintay mo? Kumilos ka na. Sige po. Bait ng Chen ko, paparating na ang prutas mo. Mami, gusto ko yung hiniwa mo. Hindi ba't mahal mo ako?
Gusto ko yung ikaw mismo ang naghiwa. Sige, gagawin na ni Mama. Masamang babae, sinira mo ang relasyon ni na Mami at Daddy, tapos inaapi mo pa ang kapatid ko? Tingnan natin kung paano kita parurusahan. Chan, halika. Subukan mo itong tikman. Ang asim? Ito namang isang pirasong ito. Shay, Chen, sa tingin ko sinasadya mo na iyan. Daddy, sasaktan ako ni Mami. Lin Qiangqian. Napakabata pa ng bata. Paano mo nakuha ang loob na saktan siya? Jingxing, hindi ko naman sinasadyang. Tama na, ayoko nang makinig. Huwag kang matakot, kakain muna tayo kasama si Daddy. Pagkatapos ay ihahatid kita sa school. Napakabait po ni Daddy. Jingxing, Dapat alam mo kung bakit kita hinayaang bisitahin ng bata. Kailangan ng bata ng pagmamahal ng isang ina. Pero sa nakikita ko ngayon, wala kang balak na maging isang mabuting ina. Simula sa araw na ito, lahat ng mga card mo ay papatigilin ko na. At hindi mo na rin makikita ang bata. bakit parang iba si Chen ngayong araw? Hindi mo ba napapansin na medyo kakaiba si Chen ngayon? Bibi, Lin, pakiramdam ko si Chen ngayon ay hindi katulad ng dati. Siguradong may problema rito. Bibi, when? When? President Xi? Ihahatid na kita sa kumpanya, huwag ka nang tumanggi. Anong nangyayari sa dalawang ito ngayon? Bakit parang napakalayo nila sa isa't isa? Pasensya na, President Xi. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Kapag hindi mo pa inayos ang pagmamaneho mo, may trabaho sa minahan sa Africa na babagay sa iyo. Nako, pasensya na po President Xi. Mag-iingat na po ako. Ginigawan lang naman kita ng pagkakataon. Bakit nagagalit ka pa, President Xi? President Xi, maraming salamat. Papasok na muna ako sa trabaho. Sige. Yunjin, bakit ka nandito? Nakita kong napapagod ka sa overtime, kaya dinalhan kita ng makakain. Salamat sa iyo. Ruan, bakit ka pa nahihiya sa akin? Gusto lang kitang alagaan pati na si Cheng. Yunjin, alam ko ang nararamdaman mo. Pero sa ngayon kasi, Ruan, huwag mo nang ituloy. Maghihintay ako sa'yo. May boyfriend na ba siya? President Xi, kung gusto mo si Bebe, dapat ay kumilos ka na agad, kundi ay baka maunahan ka pa ng iba. Sinong nagsabing gusto ko siya? Masyado ka yata talagang walang ginagawa. Naku, hindi po President Xi, hindi ko na po uulitin. Pumasok ka na sa trabaho, mauna na ako. o sige, ingat. Gusto ko na nga ba talaga siya? Napaka-thoughtful naman pala ni Yunjin. Marahil, Pagkain lang naman ang dinala niya. Paanong naging thoughtful iyon? Bilhin mo ang lahat ng rosas sa buong Yun City at ibigay mo kay Beb. When? Naku, President Xi, sa wakas ay natuto rin kayo. Pero hindi na masyadong sikat ang mga rosas sa mga babae ngayon. Ang gusto na nila ngayon ay Blue Enchantress. Blue Enchantress? Opo. Sige, bilhin mo na yan. Sige po, gagawin ko na po agad. Nandyan po ba si Miss Wen Ruan? ako nga po iyon. Ang inyong Blue Enchantress po ay narito na. Pakipirmahan na lang po rito. Ha? Pwede ko po bang itanong kung kanino galing ito? May kasama po itong card. President Xi, ano ang ibig sabihin nito?
Para sa'yo iyan, nagustuhan mo ba? President Xi? Ikaw? Baba. Wen? Payag ka bang maging girlfriend ko? Wala po akong nakita. President Xie, huwag po kayong magalit. Dahil may napaka-importanting bagay po tayong kailangang pag-usapan, lumabas na ang resulta ng DNA test. Ano? Ano? Walang ugnayan sa dugo si Xiechen at si Lin Qianqian? President Xie, hindi po si Beb. Lin ang tunay na ina ng batang amo. Kung ganoon, sino po kaya ang tunay na ina? Ano? President Xie, tumawag po ang ospital kanina. Sabi po ng bagong tauhan, nagkaroon daw po ng pagkakamali sa resulta ng report. B. Lin ay tunay ngang ina ng batang amo. Baka masyado lang akong nag-iisip, pero ang turing niya kay Xiechen. President Xie, baka naging pabaya lang talaga si Bebe, Lin. Beb, Lin, ginawa ko na po ang iniutos ninyo. Magaling ang ginawa mo, Dr. Wang. Tandaan mo, itiko mo ang bibig mo, kundi ay alam mo ang magiging parusa mo. Alam ko po, alam ko po. Buti na lang at nagtatrabaho ang tiyuhin ko sa ospital, kaya nalaman ko ang tungkol sa paternity test. Kung hindi ay lagot sana ako ngayon. Kasalanan ito ng walang hiyang si Wen Ruan. Kung hindi siya sumulpot, hindi rin sana magdududa sa akin si Jingsheng. Jingsheng, Pumunta ka sa eskwelahan at ihatid ang student card ni Chen. naiintindihan ko po. Pupunta na ako agad. Hindi mo lang nakita ang masamang babaeng iyon kung gaano siya kahiya-hiya. Siguradong kamumuhian siya ni Daddy. Magaling ka talaga gumawa ng paraan. Nabalitaan ko kay Daddy na may gaganaping handaan at pupunta rin si Mommy. Natatakot ako na baka saktan ng babaeng iyon si Mommy, kaya mabuti pang tingnan natin. Sige po. Buhay pa pala ang anak ni Wen Ruan. Hindi ito maaari. Hindi ito dapat malaman ni Jingxing. At lalong hindi dapat sumipot si Wen Ruan sa handaan. May ipapagawa ako sa'yo. Inaantok na ako. Matutulog muna ako sandali. Baka sumasakit na naman ang sikmura niya. President Xie. Ano? Akala ko ay hinimatay ka na naman. Hindi. Sobrang antok ko lang talaga. Kailangan mong magpahinga. Hindi na kailangan ng pag-aalala ni President Xie. Aalis na ako pagkatapos kong gawin ang proposal. Tungkol sa proposal para sa industry banquet, dapat ay pinakabagong mga datos ito, pero ang impormasyong ito ay mula pa 2 taon na ang nakakalipas. Ibinigay ni Lin Qianqian sa akin ang proyektong ito. Talagang naghanda siya ng bitag para sa akin, pero nakakapanghinayang. Minaliit mo ako. Pasok! Bakit nasa iyo ang lumang proposal? Ito ang impormasyon para sa industry banquet na nakuha ko. Kaya sinadya kong pumunta rito para hanapin si President Xie para kumpirmahin ang sitwasyon. Baka nagkamali lang. Parang kinakampihan mo pa si Lin Qianqian. Napakalinaw na ng katotohanan, pero ipinagtatanggol mo pa rin siya. Pasensya na. Hindi ko alam na galing kay Lin Qianqian ang ibinigay sa iyo. Iimbestigahan ko ito ng maigi. Kung ganoon, pakiusap kay President Xie, ibigay niyo na sa akin ang totoong mga datos. Mayroon na lang 3 oras? Masyadong maikli ang oras? Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi ba nagtitiwala si President Xie sa akin? Hindi. Nag-aalala lang ako sa iyo. Huwag kayong mag-alala, President Xie, hindi ko ipapahiya ang grupong Xie. Huy! Sino itong probinsyanang ito? Wen Ruan, huy, pang-profesional na pagtitipon ito. Suot mo ang ganiyang kapangit na damit.
Nakakahiya ka talaga. Lin Qianxian, ni hindi mo alam ang tatak na suot ko, ang kapal ng mukha mong magpanggap na designer. Sa tingin mo ba may oras ako para sa mumurahing damit mo? Nakakatawa ka talaga. Tama, itong si Qianqian, siya ang magiging senyora ng grupong Xie. Hindi tulad mo, na hanggang pambangketa lang ang suot, na nagkakahalaga lang ng 9 na piso at 99 na sentimos. Sige na, hindi na dapat pang pag-aksayahan ng panahon ang taong gaya niya. Wenruan, maghintay ka sa akin. Ako ang tagapangasiwa ng pagdiriwang na ito? Bakit ayaw mo akong papasukin? Ikaw, ang tagapangasiwa. Umalis ka na lang bago pa uminit ang ulo ko. Kapag hindi mo ako pinapasok at nagkaproblema sa pagtitipon na ito, hindi mo iyon pananagutan. Tingnan mo muna ang sarili mo. Sa tingin mo ba karapat dapat ka rito? Kapag nagpumilit ka pa, parurusahan na kita ng tuluyan. Sino ang parurusahan mo? Kaninong binti ang babaliin mo? President Xie, ang babaeng ito, pinipilit niyang siya raw ang namamahala at nanggugulo lang siya dito, kaya paparusahan ko lang po siya. Lapastangan. President Xi, wag po kayong magalit at paaalisin ko na po siya agad. Tignan ko lang kung sino ang magtatangkang hawakan siya. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, papasok na ako sa loob. Hoy, Qianqian, tignan mo, hindi ba si Wenruan iyon? Nagawa pang pumasok ng walang hiyang iyan. Ngayong araw, sisiguraduhin kong masisira ang dangal niya. Wenruan, pasensya na, hindi kita nakita. Lin Qianqian, ikaw ang nag-utos sa guard sa pinto, hindi ba? Ano naman kung ako nga? Hindi ito ang lugar na dapat mong kinabibilangan. Ako ang tagaplano ng proyektong ito, kaya higit sa lahat, may karapatan akong mapunta rito. Ikaw ang head ng planning, huwag kang magpatawa. Sigurado akong pati proposal materials ay nagkamali ka at nangangarap ka pa ring maging head. Lin Qianqian, alam ko nang gusto mo akong idahilan. Lin Qianqian, galing sa iyo ang mga dokumentong ito? Sinasabi mo bang sadyang peke ang binigay mo para madamay rin si grupong Xie? Wenruan, huwag kang mambintang ng walang basihan. Tama ang mga dokumentong binigay ko, mapapatunayan yan ni Weiwei. Oo, ipinatanaw sa akin ni Qianqian ang mga dokumento. Huwag kang gumagawa ng kwento rito. Siguradong hindi iyon mali. Sa tingin ko nga, wala kang galing, wala kang pinag-aralan, kung ano-anong kapit lang ang ginamit mo para makapasok dito, at wala ka talagang alam sa paggawa ng proposal. Sinong nagsabing hindi ako marunong? Kung makakagawa ka ng proposal na makakakumbinsi sa lahat, gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Tapos na ang proposal ko. Ipapakita ko iyon sa inyong lahat mamaya. Manood na lang kayo. Ang babaeng ito na si Wenruan. Hindi kaya nakagawa nga siya? Wenruan, kung talagang natapos mo iyan, bilang boss mo, maari ko itong tingnan. Huwag ka nang magpanggap na mabait dito. Hindi ko kailangang ipakita sa iyo ang aking panukala. Ang lakas ng loob mong itulak ako. Wenruan, walang hiya ka? Talagang nangahas kang itulak si Qianqian? Hindi mo ba alam na si Qianqian ay tunay na fiancé ni President Xie? Dahil tinulak mo siya, hindi ka palalagpasin ni President Xie. Kapag nalaman ito ni President Xie ngayong araw, Lin Qianqian, mukhang mabibigyan ka na naman ng babala. Wenruan, walang hiya ka. Qianqian, masyado kang mabait sa lahat ng oras, kaya hinahayaan mo lang na hamakin ka ng walang hiyang si Wenruan. Sa tingin ko, dapat na talaga siyang maturuan ng leksyon. Tama ka, Weiwei, hawakan niyo siya. Hoy, ano ka ba? Wenruan, bibigyan kita ng leksyon ngayon na hindi mo malilimutan. Jingxing, bakit ka narito? Jingxing, bakit ka narito? Kung hindi pa ako dumating, paniguradong magiging katatawanan ng piging na ito. Jingxing, huwag ka sanang magalit. Dahil ito kay Wenruan, sinasadya niya talagang gumawa ng gulo. Bilang design director, gusto ko lang siyang paamuhin. Lin Qianqian, napakagaling mo talagang bumaliktad ng katotohanan. Wenruan, ano bang pinagsasabi mo? Paano magagawa ni Director Lin na bumaligtad ng kwento? Ikaw itong walang silbi, hindi makagawa ng proposal. Tapos papahiyain mo pa si Director Lin President Xie? Turuan niyo nga po ng leksyon ng babaeng iyan? Jingxing, kailangang panigan mo po ako. Tigil na. Jingxing, bakit ang lupit niyo sa akin? Sabi mo ay, hindi ako marunong gumawa ng proposal? Ngayon, gagawin ko ang lahat para mapatunayan ang galing ko sa inyo.
Sa lahat po ng panauhin, ito po ang aking business proposal. Ang aking konsepto ay bitawan ang pagiging mapagkunwari at sundin ang tinitibok ng puso. Maganda ito, maganda. Napakaganda talaga ng planong ito. Hindi ko akalain na ang grupong Xie ay may ganitong klaseng talento. Totoo iyan, ang ganitong pagpaplano ay pwedeng itapat sa mga international master. Salamat po sa inyong lahat. Paano itong nangyari? Paano itong nangyari? Natatandaan ko na may nagsabi kanina na kapag nakagawa ako ng panukala, gagawin niya ang kahit anong iutos ko. Wen Ruan, huwag mong isiping hindi ko alam, hindi mo naman talaga isinulat ito. Ako ang sumulat nito. Lin Qianqian, dahil lang wala kang kakayahan, magdududa ka na sa iba? Kilala ko kung anong klase kang tao. Huwag ka nang magpanggap dito. Wen Ruan, sa tingin mo ba ang pagiging designer ay kaya na ng kung sino-sino lang? Hindi ko talaga alam kung paano ang tulad mo nakapasok sa kumpanyang ito. Basta't malaki ang isasakripisyo mo, posible ang lahat, di ba? Lin Qianqian, tama na yan. Huwag ka nang magsalita. Jingxing, talagang hindi kayang gumawa ni Wen Ruan ng ganyang klaseng plano. Maniwala po kayo sa akin. Tama po, President Xi. Isa lang siyang hamak na biyudang walang alam. Saan naman siya matututong gumawa ng mga ganyang plano? Kinu-question niyo ba ang kakayahan ni Grupong Wen sa pagpili ng tao? Anong kinalaman ni Grupong Wen dito? Wen Ruan, tumigil ka sa pagsasabi ng kung ano-ano. Lin Qianqian, napakahangal mo talaga. Hindi mo ba alam na ako ang ipinadalang head designer ni Grupong Wen? Kung ang lahat ng ginagawa mo ay isusumbong ko kay Grupong Wen, alam mo ba kung ano ang magiging kapalit nito? No. Sinasabi mo na ikaw ang designer ng Grupong Wen? Napakakatawa naman yan. Correct? Nagawa mo pang sabihin ang ganyang kawalang hiyaang bagay. Kung ikaw nga ang designer na ipinadala ng Grupong Wen, ako mismo magre-resign na agad. Tumahimik kayong lahat? Siya nga ang designer na ipinadala ng grupong Wen. Ano? Siya ba talaga ang designer ng Grupong Wen? Tama? Hindi lang ako ang head designer ng Grupong Wen, ako rin ang kaisa-isang binibini ng pamilyang Wen, at higit sa lahat, ako ang susunod na CEO ng Grupong Wen. Pero dati, malinaw mong sinabi sa akin noon na mula ka lang sa isang ordinaryong pamilya. Oo, dahil kung hindi ko iyon sinabi, paano ko malalaman na ang matalik kong kaibigan ay napakasama pala ng ugali? Jingxing, ako. Humingi ka ng tawad. Wen Ruan, patawad po. Nagkamali ako. Saan ka nagkamali? Wen Ruan, ikaw. Lin Qianqian. Hindi ko dapat kwestiyon ang abilidad mo. Mali ako, pakiusap, huwag mo na itong palakihin. Lin Qianqian, pinapayuhan kita. Ayusin mo na lang ang buhay mo. Wen Ruan, ano naman kung ikaw ang binibini ng pamilyang Wen? Hinding-hindi kita hahayaang makatakas. Mommy? Mommy? Cheng. Malamang ito ang pinanganak ni Wen Ruan, na isa pang anak na lalaki. Kamukhang-kamukha nga talaga siya ni Chen. Hindi ito maaaring malaman ni Jingxing. Ituturing ko na lang siya bilang si Chen. Ano ba ang sinasabi mo? Ako ang mami mo. Nababaliw na yata si Lin Qianqian. Lakas ng loob niyang agawin ang anak ko sa harap ng maraming tao. Cheng, huwag kang matakot. Nandito lang si Mama. Wen Ruan, gusto mong akitin si Jingxing sa pamamagitan ng pagkuha sa loob ng bata. Sinasabi ko sa iyo, hinding-hindi yan mangyayari. Oo nga, tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Sa itsura mong yan, gusto mo pang maging kabit? Nakakadiri ka, wala kang hiya. Wen Ruan, bitiwan mo na agad ang anak ko. Ikaw na masamang babae? Huwag mong awayin ang mami ko. Ako ang tunay mong mama. Bakit mo kinakampihan ng ibang tao? Masamang babae, hindi ikaw ang mama ko. Masama kang babae, hindi ikaw ang mama ko. Sabihin mo sa akin, ano ba ang sinabi sa iyo ni Wen Ruan para ganituhin mo ako? Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Masama kang babae, bitiwan mo ako. Lin Qianqian, bitawan mo siya agad. Nagkakapasa na ang kamay niya dahil sa iyo. Bitiwan mo siya. Jingxing, ako. Sige na, nandito si Daddy. Huwag kang matakot. Opo. Jingxing, huwag ka na pong magalit. Lin Qianqian, maraming beses na kitang binigyan ng pagkakataon, pero ikaw mismo ang hindi nagpahalaga roon. Bitiwan mo siya. Anong ginagawa mo? Nasasaktan mo na ako.
Bakit mo tinatakpan ang bibig ko? Gusto kong puntahan si Papa. Chen, makinig ka muna kay Mama. Hindi mo pwedeng makita si Papa ngayong araw. May napakahalagang aktibidad sa kumpanya ni Papa, kaya hindi ka pwedeng pumunta. Kapag nagka-problema, magagalit ang Papa mo. Talaga po? Oo, talaga. Halika na, uuwi na tayo. Sige po. Hindi dapat manatili ang batang iyon. Siguradong malalaman din ito ni Jingxing. Tulungan niyo akong ayusin ang anak ni Wen Ruan. Bibigyan ko kayo ng 5 milyong dolyar kapag tapos na. Mas perpekto na ang nabagong proposal, kaya ikaw na ang kakatawan sa grupong Xie para makipag-usap. Ako? Oo. Ikaw ang sumulat ng proposal na ito, at ikaw rin ang nagpaliwanag nito sa piging, kaya walang ibang mas nararapat kundi ikaw. Sige, maghahanda na po ako para hindi mabigo ang inaasahan ni President Xie. Sige? Yunjin, mukhang hihingi ulit ako ng tulong sa'yo. Mayroon akong negosasyon, kung pwede ay pakisundo naman si Cheng Cheng. Bakit kailangan mo pang mahiya sa akin? Huwag kang mag-alala. Ano? Ano ba ang nangyayari dito? Anong pinakain mo kay Chen Chen? President Xie, wala po talaga akong binigay kay Chen Chen na kahit anong pagkain. Chen Chen, pupunta tayo sa ospital. Cheng Cheng! Cheng Cheng, ayos ka lang ba? Mami, ayos lang si Cheng Cheng. Tinulak ako palayo ni uncle mo para iligtas ako. Yunjin, kamusta ka? Ayos lang ako. Malakas at malusog ang katawan ko. Ano namang mangyayari sa akin? Cheng Cheng, magpasalamat ka agad kay uncle mo. Salamat po, uncle mo. Cheng, hindi mo na kailangang maging masyadong formal kay uncle mo. Yunjin, magpahinga ka muna ng mabuti, isasama ko si Cheng Cheng para ibili ka ng makakain. Sige. Nangangati ka pa ba? Hindi na po. Tandaan mo, huwag ka nang lalapit muli sa mga bulaklak. Lagot. Nabuko? Ano? Ano ba talaga ang nangyayaring ito? Ano? Ano bang nangyayari dito? Mami, Daddy, Daddy, namiss ko po kayo. namiss ko po kayo. Bakit may dalawang Cheng Cheng at Chen Chen? Cheng Cheng at Chen Chen? President Xie, ang meeting para sa President Lee. Ha? Bakit may dalawang batang amo? Siguro napagod lang ako sa kaka-overtime nitong mga nakaraang araw, kaya namamalikmata lang ako. Papa? Mukhang hindi lang ako namamalikmata. Talagang may dalawang magkamukha na batang amo. Ang lalaking si Xie Jingxing, nagawa niyang kunin ang isa kong anak. Pero bakit wala man lang akong matandaan kahit kaunti? Ano ba talagang nangyari 6 na taon na ang nakakalipas? Mami, bakit hindi ka po nagsasalita? Ayos ka lang po ba? Didi, sa tingin ko ay nabigla lang si Mama. Ibig bang sabihin nito, ikaw ang nanay ni Chen Chen? And Ruan, ano ba talaga ang nangyayari dito? Tatanungin mo pa ako kung ano ang nangyayari? Kung ano ang nangyari noong 6 na taon na ang nakakalipas? Hindi ba't mas alam mo iyon kaysa sa akin? Ano ba talaga ang nangyari noong 6 na taon na ang nakakalipas? Hindi ba si Lin Qiangqian ang nag-alaga sa akin? Kundi ikaw. Xie Jingxing, naging napakasama mo sa akin noong 6 na taon na ang nakakalipas. Tapos ngayon magpapanggap kang inosente? Masyadong mahina ang ulo ni Daddy. Mukhang kailangan ko na talagang kumilos. Daddy, hindi mo na ba ako mahal? Mahal na mahal kita, kaya lang. Gusto po ni na Chen Chen at Cheng Cheng na magkaroon ng buong pamilya. Ruan, siguradong may malaking pagkakaunawaan lang tungkol sa nangyari 6 na taon na ang nakakaraan at bibigyan kita ng malinaw na paliwanag. Gusto ng mga bata na magkaroon ng buong pamilya? Alam mo naman na niyon. Xie Jingxing, ang mga ginawa mo sa akin noong 6 na taon na ang nakakalipas ay masyadong malupit? Hinding-hindi kita mapapatawad kailanman. Tara na, Cheng Cheng. Teka lang. Ruan, tingnan mo ang dalawang bata. Kawawa naman sila. Bakit hindi ka muna tumira sa pamilyang Xie? Kahit para na lang ito sa mga bata. Mami, sige na po. Pumayag na kayo. Ruan, makinig ka na sa mga bata. Miss na miss ka na ni Chen Chen. Maaari ko namang samahan ng dalawang bata, pero pakisabi kay President Xie, narito na lang tumira. Tira ako sa bahay nyo? Oo. Dahil nandoon pa si Lin Jianqian sa bahay ng mga Xie,
Ayaw ko sa taong iyon at hindi ako titira kasama niya sa iisang bubong. May karapatan lang si Lin Qiangqian na bumisita sa mga bata. Simula ngayon, hindi ko na siya hahayaang tumapak pa sa pinto ng mga siye ang mga sakit na idinulot niya sa iyo. Sisiguraduhin kong pagbabayarin ko siya. Meng, kasalanan ko ito. Patawarin mo po ako. Xie Jinxing, ikaw. Mami, nakikita ko namang masaya si Daddy. Pumayag ka na po sa kanya. Cheng, hindi mo naiintindihan ang mga bagay para sa matatanda? Halika na, bibili pa tayo ng pagkain para kay uncle mo. President Xie, dahan-dahan lang po. Hindi na po makaalinsabay ang batang amo sa inyo. Chen, bukas ay makakasama mo na ang mami mo. Masaya ka ba? Opo, masaya. Tara. Mukhang patay na patay sa pag-ibig ang boss ko. Jingxing, nandito na si Chen, ipinagluto ko kayo ng paborito niyong ulam. Assistant mo, anong nangyayari? Lilipat na po si President Xie sa bahay ni Miss Wen? Ano? Chen, magpakabait ka dito habang hinihintay mo si Papa. Mag-aayos lang si Papa at tapos na ako agad. Opo. Jingxing, bakit ka ba talaga lumipat sa bahay ni Wen Ruan? Ako ang fiancé mo. Lin Qiangqian, bitawan mo ako? Jingxing, ano ba ang naging mali ko? Sabihin mo sa akin, itutuwid ko please. May mukha ka pang magtanong kung anong mali mo. Anong totoong nangyari 6 na taon na ang nakakalipas? Ikaw ba talaga si Meng? Jingxing, may sinabi ba si Wen Ruan sa iyo, di ba? Naiinggit lang siya sa akin, huwag kang maniniwala sa kanya. Naiinggit sa'yo? Lin Qiangqian, bahala ka na sa buhay mo. Assistant mo. Nandito po ako. Jingxing, huwag mo akong iwan please. Umalis ka sa daan. Hindi ako aalis, maliban na lang kung pagbabayarin mo ako ngayon. Wen Ruan, ikaw na naman. President Xie, mukhang wala po sa bahay si Bibi. Wen, Ruan, pasensya na sa abala. Yunjin, maraming taon na tayong magkakilala. Ba't nahihiya ka pa sa akin? At saka, ako itong nag-abala sa iyo na sunduin si Cheng. Kung hindi ay hindi ka sana pupunta dito sa ospital. Huwag mo namang sabihin iyan. Uy, Yunjin, ibinili kita ng paborito mong lugaw para sa tiyan mo, kumain ka na. Dahil sa tingin mo, ay inabala mo ako. Bakit hindi mo na lang ako swalin? Uncle Mu, ang tanda mo na. Bakit nagpapasubo ka pa kay Mami? Kapag nakita ito ni Daddy, siguradong hindi siya matutuwa. Daddy? Opo, nahanap na ni Cheng si Daddy at pinayagan din siya ni Mami na Cheng. Yunjin, huwag mo siyang intindihin. Matagal na talagang gusto ni Cheng ng daddy. Alam mo naman yon. Ruan, mali ang ginagawa mo. Malaki na rin si Cheng. Dapat na rin siyang magkaroon ng daddy. Dahil sa... Lalamig na itong lugaw. Tikman mo na. Hindi ba napag-usapan na lilipat ako rito? Bakit wala pa ring tao rito? hindi kaya sinadya ito ni Bebe? Wen? Tumahimik ka. Hindi ganyang tao si Ruan. Ano? Pupunta na ako riyan. Ruan, napaka-asikaso mo talaga. Yunjin, wag mo na nga akong biruin. Daddy, bilisan niyo pong pumunta rito. Baka maagaw na si Mami ni Uncle Mu. Nasaan ang mami mo? Nasa loob po ang karibal niyo. Xie Jingxing, anong ginagawa mo rito? Kung hindi ako pupunta, paano ko malalamang may umaakit sa'yo? Xie Jingxing, ano bang pinagsasabi mo? President Xie, huwag mo siyang hahawakan o babastusin. Si Ruan. Si Ruan, ang ina ng mga anak ko. Karapatan kong yakapin siya. Mu Yunjin, pakawalan mo na. Si Ruan. Sa tingin ko, ikaw dapat ang bumitiw. Pwede bang bumitiw na kayong dalawa? Siya dapat ang unang bumitiw. Naku, mukhang nakatagpo na ng katapat si President Xie sa pagkakataong ito. Masyado talagang mahina ang daddy ko na parang troso. Mukhang kailangan niya ng tulong natin.
Pwede po bang pakawalan niyo na si Mami? Bakit may dalawang bata na magkamukhang magkamukha? Dahil kambal ang ipinanganak ni Ruan Ruan. Ruan, nakalimutan mo na ba noong 6 na taon ang nakalipas kung paano kanya pinakitunguhan? Huwag kang magpapalinlang muli sa kanya. Hindi na kailangan pang mag-alala ni Ginoong Mu tungkol doon. Pero, aalagaan ko ng mabuti si Ruan Ruan mula ngayon. Xie Jingxing, ikaw. Mama. Hintayin niyo. Babae ko si Ruan Ruan, kaya huwag ka nang umasang makukuha mo pa siya. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Hindi kaya. Hindi maaari. Huwag mong kalimutan ang sakit kahit wala na ang sugat. Hindi ko pwedeng kalimutan ang mga maling nagawa ni Xie Jingxing. Hintayin mo. Mga munting amo, huwag na muna nating istorbuhin ang daddy at mami nyo. Tara na. Ruan Ruan, tiyak na may hindi pagkakaunawaan tungkol sa nangyari 6 na taon na ang nakakalipas. Hindi ko naman sinasabing kailangang patawarin mo na ako ngayon. Pero papatunayan ko ito sa pamamagitan ng aking mga kilos, okay ba? Ako. Ruan, pakiusap, huwag mo akong itaboy. Hindi sinasagot ni Jingxing ang tawag ko. Wen Ruan, sisirain ko ng lubos ang reputasyon mo. Ay. Pasensya na po, sorry talaga, hindi kita napansin. Lin Qianqian, nag-enjoy ka ba sa ganitong klase ng laro? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Wala akong oras na makipagtalo sa'yo. Tulungan na kita. Anong nangyari? Wala, maghahanda lang ako sa loob. Jingxing, ako. Mauuna na muna ako doon. Imbestigahan mo nga kung ano talaga ang nangyari 6 na taon na ang nakakalipas. Naghihinala ako na si Lin Qianqian ang nanabutahe dito. Bilisan mo! Sige po, naiintindihan ko. Iniaanunsyo ko na opisyal nang magsisimula ang seremonya ng pirmahan. Isang malakas na palakpakan para sa project head na si Miss Wen Ruan. Mga boss, ito po ang project proposal ko, pakitingnan po. Wen Ruan, ito ba ang ginawa mo? Tingnan mo nga, anong klaseng basura ito? Wen, nakikipagtulungan ako sa iyo dahil naniniwala ako sa kakayahan mo. Pero hindi naman yata tama na paglaruan mo kami ng ganito. Ito, hindi ito ang proposal ko. 30% ang tubong ibinibigay ko sa inyo sa proposal ko, hindi 3%. Importante ito para sa kapakanan ninyong lahat, kaya hindi ako magkakamali. Kung ganoon, Bibi. Wen, ano ba talaga ang nangyari? Pagkapasok ko pa lang sa hotel, ay sinadya kong banggain ni Lin Qianqian. Siguradong siya iyon, sinamantala niya ang pagkakataon para palitan ang proposal ko. Wen Ruan, ikaw ang nagkamali. Huwag mong isisi sa ibang tao ang kasalanan mo. Lin Qianqian, kung ikaw man ang gumawa nito, alam nating dalawa ang katotohanan. Imposibleng magkamali sa proposal si Wen Ruan dahil nakita ko na iyon. Ano? Jingxing, ikaw? Lin Qianqian, ngayon ay wala ka nang magagawa, hindi ba? Hindi mo pa rin ba aaminin na ikaw ang gumawa nito? Huwag kang mag-imbento ng kwento, Wen Ruan. Hindi ko gagawin ang bagay na iyan. Tingnan ang CCTV footage. Opo, sir. Jingxing, alam ko pong nagkamali ako. Bigyan niyo po sana ako ng isa pang pagkakataon. Jingxing, Paalisin siya. Ilayo siya. Jingxing. Boss Liu? Boss Lee? Pasensya na po. Kailangang makakita kayo ng ganoon. Ayos lang, walang problema. Sa inyo po, boss. Ito po ang bagong kontrata. Paki-review po ito. Sige, handa na tayong pumirma. Ano po? Babalik din ako agad. Didi, anong sabi ni Mami? Sabi ni Mami, darating na raw siya agad. Pagdating ni na Mami at Daddy, dapat tayong gumawa ng mas maraming pagkakataon para sa kanila. Oo.
Cheng, ano pa talaga ang masakit sa'yo? Gusto mo bang dalhin ka ni Mami sa ospital? Masama po ang pakiramdam ng puso ni Cheng Cheng. Bakit sumasakit ang puso mo? Huwag mo namang takutin si Mami. Mami, kapag hindi ka kasama ni Daddy, nahihirapan talaga ako. Paano kung halikan mo si Daddy? Cheng, anong pinagsasasabi mo dyan? Hindi po ako nagbibiro. Sa telebisyon, laging kinahahalikan ni Daddy si Mami. Mami, sa pagkakataong ito, makinig po kayo sa amin. Bakit hindi mo sundin ang gusto ng mga bata? Bakit hindi na lang natin pakinggan ang mga bata? Hi, gabi na masyado. Oras na para matulog sina Cheng at Chen. Ihahatid ko muna sila sa kwarto. Daddy, hindi po ba kayo sasama sa amin? Cheng, Mama, bakit hindi na lang tayong apat ang sabay-sabay na matulog ngayon? sasabay na matutulog? Chen, tingnan mo, hindi naman ganoon kalaki ang kama natin. Hindi tayo magkakasya na 4. Mami, siksikan na lang po tayong 4. Chen, ganito na lang. Ngayong gabi ay si Papa ang tatabi sa iyo, tapos bukas, si Mama naman ang tatabi sa iyo, okay ba? Hindi po okay, hindi po. Mami, nakikita ko po sa ibang mga bata na sabay-sabay silang natutulog. Bakit po tayo hindi pwede? Ako. Ruan, medyo malaki naman ang kama natin. Huwag kang mag-alala, magkakasya tayo. Mama, talaga bang galit kayo sa amin ni Papa? Kaya ayaw nyo kaming katabi matulog? Chen, ano bang sinasabi mo? Paano ka naman magagalit sa iyo si Mama? Mami, dahil hindi naman kayo galit, matulog na tayong lahat ng sabay-sabay. O sige, pagbigyan na muna natin sila ngayong gabi. Ano kung pagtiisan na lang natin ang gabing ito? Napakahusay! Uy, Xie Jingxing, bitiwan mo ako. Matutulog na tayo. Mama, bakit po hindi kayo ni Papa magkayakap matulog? Nakikita ko po sa ibang mga bata na ang Papa at Mama nila ay laging magkayakap. Bakit po sa inyo ay magkaiba? Isa tayong blended family at mga espesyal na bata tayo, kaya syempre hindi tayo katulad ng ibang bata. Cheng, saan mo naman natutunan ng mga iyan? Napanood ko po sa telebisyon. Sabi rin po sa telebisyon, kapag hindi magkasama sa pagtulog si Mommy at Daddy, ibig sabihin ay hindi pa pinapatawad ni Mommy si Daddy. Kailangan ba munang lumuhod ni Daddy sa sahig at kumanta ng Conquer bago siya mapatawad? Cheng, sa totoo lang, si Daddy at Mommy ay may mga bagay pa talagang kailangang ayusin, pero mahal na mahal kayo ni Mama, pati na si Chen. Kaya wag mo na yung isipin, matulog na tayo, sige na. Chen, matulog ka na po. Didi, sigurado ka ba na gusto mong gawin ito? Kuya, makinig ka na lang sa akin. Kapag natulog na magkasama sina Daddy at Mommy, saka lang sila magkakasundo muli. Hehe. Posible kayang habang tulog ako ay napunta ako sa yakap ni Xie Jingxing? Napakakahiya naman. Saan ka pupunta? Gusto ko lang pong ipagluto ng almusal ang mga bata. Huwag kang magmadali. Ako na ang bahala mamaya. Tinatawag na po ako ni Cheng. Aalis na muna ako. Ay, nabigo na naman ako. Ikaw? Ruan, kahit hindi ko alam ang nangyari 6 na taon na ang nakakalipas, pero ang alam ko, marami kang pinagdaan ng hirap. Kasalanan ko dahil hindi kita naalagaan ng mabuti. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Pinili ko ang lahat ng ito. Ruan, simula ngayon ako na ang sasalo sa mga problema mo? Hindi mo na ito kailangang harapin ng mag-isa. Sa loob ng maraming taon, napakarami kong tungkulin na pinasan ng mag-isa at nakasanayan ko ng harapin ang lahat. Ngayong may biglang gustong maging proteksyon ko, parang hindi pa ako sanay. Jingxing, ang nangyari 6 na taon na ang nakaraan ay kaya mong ituring na parang walang nangyari pero ako, hindi ko kaya. Sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata. Alam kong nasaktan kita. Gagamitin ko ang oras para unti-unting pagalingin ang sugat sa puso mo at magsisilbi akong sandigan mo. Ruan, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Sige. President Xie, nalaman na po ang nangyari 6 na taon na ang nakalipas. Pumunta na po muna kayo rito. Magsalita ka. Ano na ba ang resulta ng investigasyon? President Xi, tungkol sa mga nangyari 6 na taon na ang nakakalipas, totoong may malaking lihim sa likod nito. Mas mabuti pong kayo na mismo ang tumingin ito. Pinapasabi sa iyo ni Kuya Jingxing na yung nakakakita na siya, wala ka nang pakinabang sa kanya.
Sumama ka sa anak mo at maglaho na kayong dalawa. Hindi maaari. Hindi iyan gagawin sa akin ni Jingxing. Sa araw na ito, ang babaeng ito ay kailangang mawala. Naiintindihan mo ba? Opo. Nagmamakaawa ako sa'yo. May dinadala pa akong bata sa sinapupunan ko. Pakiusap, iligtas mo siya. Makisama ka sa akin at umiri ka. Umiire pa. Huminga ng malalim. Jingxing, nakakakita ka na napakagandang balita nito. Ito ang ating anak. Ikaw si Meng Meng? Ako nga ito. Ang pangalang Meng Meng ay ginamit ko lang para iwasan ang pamilya ko. Ang tunay kong pangalan ay Lin Qiangqian. Kaya si Lin Qiangqian ang nagtangkang tumapos kay Ruan Ruan. At napakaswerte ni Ruan Ruan na nakaligtas siya. Opo, President Xi. Hanapin niyo si Lin Qiangqian. Jingxing. Jingxing. Sa wakas at bumalik ka na. Miss na kita ng sobra. Jingxing ako. Wen Ruan, anong ginagawa mo rito? Lumayas ka rito. Lin Qiangqian, hindi pa ikaw ang babaeng may-ari ng bahay na ito. Ikaw. Ruan Ruan, upo ka rito. Jingxing, ano ito? Ano? Ano ito? 6 na taon na ang nakalipas. Binayaran mo ang doktor para saktan si Ruan Ruan at nagkunwari ka pa na ikaw ang nag-aalaga sa akin. Lin Qiangqian, napakalakas ng loob mo. Jingxing, alam kong nagkamali ako, pero dahil lang ito sa sobrang pagmamahal ko sa iyo. Jingxing, mapatawad mo sana ako. Sige na. Halos mapahamak ng dahil sa iyo si Ruan Ruan at inaasahan mong mapapatawad pa kita. Imposible. Dapat kang managot sa iyong mga ginawa. Ruan Ruan, sinabi ko sa iyo na bibigyan kita ng katarungan. 6 na taon na ang nakalipas noong bulag pa ako. Siniraan ka ni Lin Qiangqian, hindi ko siya hahayaang makawala ng ganoon lang. Kaya, hindi mo ba ako sadyang iniwan 6 na taon na ang nakalipas? Paano ko naman magagawang iwan ka? Halika, uwi na tayo. Jingxing. She Jingxing. Wala kang puso, kaya huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Ruan Ruan, naghirap ka nitong nakaraang 6 na taon. Mali ako, maling tao ang kinilala ko. Sa nalalabi kong buhay, babawi ako sa iyo ng mabuti. Kailangan ko ng oras. Maghihintay ako hanggang sa lubusan mo na akong tanggapin. Hala, nandito pa si assistant mo. Ay, lawang. Mahirap ang signal ko dito. Sandali lang, ha? Ngayon ay wala ng istorbo. Nasa kalsada tayo, hindi maganda kung may makakita sa atin. Ang ibig bang sabihin ni Mrs., pag-uwi na lang natin? Sina Cheng Cheng at Chen Chen ay nagsabing gusto nilang kumain ng hotpot ngayon. Bibilhan ko muna sila, mauna ka na sa bahay para samahan sila. Sige, maghihintay kami ng mga bata sa bahay para sa pagbabalik mo. Hello? Miss Wen Ruan, na-aksidente si Mr. Xie sa kalsada. Pumunta po kayo dito sandali. Sige, pupunta na ako agad. Wen Ruan, saan ang punta mo? Lin Qiangqian, ikaw ba ang tumawag sa akin? Oo, kung hindi, paano kita mapapapunta rito? Anong balak mong gawin? Kunin siya. Lin Qiangqian, pakawalan mo na ako agad. Pakakawalan kita? Mangarap ka. Kapag wala ka na, sa akin na mapupunta ng tuluyan si Jingxing. Lin Qiangqian, kahit na mawala pa ako, hindi pa rin pakakasalan ni Xi Jingxing ang tulad mo. Napakasama ng ugali mo. Manahimik ka. Bakit hindi pa po bumabalik sina Daddy at Mommy? Tatawagan ko muna si Mommy. Magandang araw. Hindi po maabot ang inyong tinatawagan? Pakisubukang tumawag muli mamaya. Gawin ang lahat ng makakaya, hanapin niyo ang kinaroroonan ni Wen Ruan. Malamang na napahamak siya. Daddy, ano pong nangyari kay Mommy? Cheng Cheng, baka kinuha si Mommy ng mga masasamang tao. Kailangang parusahan ni Daddy ang mga masasamang tao, kaya magpakabait muna kayong dalawa rito sa bahay. Wen Ruan, hindi ba napakatapang mo noon? Sige, magtapang-tapangan ka pa. Lin Qiangqian, Huwag kang gagawa ng masama. Haha. Chen Chen, Cheng Cheng, hindi na kayo masasamahan ni Mommy. Jingxing, tinanggap na kita, ngunit wala na tayong pagkakataon pa. Tigil! Tigil! Jingxing? Pakawalan mo na si Wen Ruan agad.
Kung hindi, pagbabayarin kita ng lubos. Xie Jingxing, masyado kitang gusto. Pero bakit ganyan ang turing mo sa akin? Sinasabi ko sa'yo, hindi ko pakakawalan si Wen Ruan. Lin Qianqian? Ayaw kong dahil sa iyo ay mabaon sa utang ang pamilyang Lin. Qianqian, makinig ka na kay President Xie. Kung hindi, tatapusin ko na ang buhay ko. Hindi makakayanan ng ating pamilyang Lin ang ganoong dagok. Hindi pa, huwag kang gumawa ng masama sa sarili mo. Pakawalan niyo na si Wen Ruan at maaari ko pang bigyan ng pagkakataon ng inyong pamilyang Lin. Xie Jingxing, talagang napakahigpit mo. Jingxing, Pakawalan na si pamilya Lin. Sige po. Umuwi na tayo. Naghihintay na sa atin ang ating anak. Magsisi kayong lahat. Jingxing, ingat! Jingxing, Jingxing, Hindi po pwedeng pumasok ang mga kamag-anak. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. Jingxing, hindi mo ako pwedeng iwan mag-isa. Jingxing, huwag mo po akong iiwan mag-isa. Madam, wag na po kayong masyadong malungkot. Mabuting tao si President Jie at may proteksyon ng langit. Siguradong magiging maayos ang lahat sa kanya. Ngayon ko lang na-realize kung gaano kahalaga sa akin si Jingxing. Kung mawala man siya, paano na kaming mag-ina? Doktor, kumusta na po ang lagay ni Jingxing? Naging matagumpay ang operasyon. Magigising na ang pasyente mamaya. Salamat sa Diyos. Ruan, napakaganda mo talaga ngayong araw. Napakabulero mo talaga. Mami, napakaganda niyo po. Si Mommy ang pinakamagandang bride sa buong mundo. Daddy, ikaw na po. Ruan, ipagkatiwala mo sa akin ang buong buhay mo, hayaan mong ako ang mag-alaga sa iyo, payag ka ba? Oo. Ruan, napakasaya ko talaga. President Xie, kumuha po tayo ng family photo. Sige. Ay naku, President Xie, masyadong malayo ang agwat niyo kay Madam. Lumapit pa po kayo ng kaunti.